Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles at shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tahimik. Biglang tumahimik ang buong mundo ng mga sandaling iyon. Kasabay ng oras at ng nagbabagang apoy, tumigil si Fang Fo. Ngunit ang kapayapaan at katahimikan na ito ay tumagal lamang ng halos 1 segundo. Sinundan ng nakakabaliw na pagyanig ng buong espasyo. Hindi 1 segundo, ngunit mas mabangis. Boom! Ang apoy ay nagpasiklab sa katawan ni Aaron. Boom! Sinindihan din ang maliit na dragon ant sa oras na ito. Bagamat ang ama at anak ay nagtutulungan bilang makabagbag damdamin, hindi sila kailanman mga sandata at hindi maaaring pumatay ng sinuman. Sa ganitong paraan, mayroon lamang isang dulo sa pulang bato, na siyang katapusan din na inaasahan ng Aaron. Tataas lamang ang temperatura doon, at ang paalala sa buhay para sa dalawang buhay ay maaari lamang maging mas apurahan. Nag-aapoy ang apoy, at maging ang katawan ng mag-ama ay kumaluskos. Ngunit ang Aaron ay nawalan na ng malay, at ang maliit na dragon ant na walang proteksyon ay unti-unting gumalaw patungo sa katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lang siguro na maging isang tao at isang hayop sila. Hindi bababasa, hindi nila kailangang pahirapan ng mataas na temperatura at magdusel sa pagkasunog ng kanilang mga laman. Tahimik, naging tahimik ang lahat. Parang magsisimula na ang lahat. Pero saglit lang, may hindi sumang-ayon. Hindi bababasa, ang taong ito ay maaaring Aaron. Halos sa sandaling ito, isang mahinang puting liwanag ang biglang lumitaw sa katawan ni Aaron. Tapos may green light na naman. Pagkatapos ay may isa pang dilaw na liwanag. Sa wakas, ang 4 na kulay na liwanag ay dahan-daang lumabas mula sa katawan ni Aaron. Pagkatapos, may lumipad palabas sa katawan ni Aaron. Ito ay isang bato, at ang 4 na sinag ng liwanag ay eksaktong inilalabas nito. Kung ang Aaron ay matino sa oras na ito, dapat na malinaw niyang makilala na ang batong ito ay walang iba, ito ay ang 5 elementong bato ng Diyos. Ang 4 na kulay na liwanag ay tiyak ang liwanag na ibinubuga ng 4 na bakas sa bato matapos lumunin ng 4 na butil. Hindi na ito tulad ng dati, o bumubuo ng tubig at kahoy para basin at ayusin ang Aaron sa halip, kumikinang ito ng maliwanag at maganda ang hitsura. Ngunit ito ay kakaiba na sa sandaling ito ay tumaas, ang apoy sa paligid nito, na orihinal na napakalakas, ay parang isang bagay na kakilakilabot na nakilala ng Buddha. Nagsimula silang magbigay daan, at pagkatapos ay nagsimula silang patayin. Sa wakas, ang saklaw ng pagkalipol ay palaki ng palaki. Hindi lamang namatay ang apoy sa paligid ng 5 elemento na bato ng Diyos, ngunit maging ang Aaron ng kanyang katawan. Sa wakas, nagsimulang lumawak ang saklaw. Sa loob ng ilang metro, 10-10 metro, daan-daang metro, kahit ang buong espasyo, ang lahat ng apoy ay nagsimulang lumabas, at ang napakataas na temperatura ay nagsimulang bumaba. Kahit na, ang nagninangas na pulang bato ay pula at malabo sa oras na ito. Tila malapit na itong pumasok sa huling estado ng pagkalipol. Ang 5 elementong banal na bato ay biglang lumiko ng bahagya. Pagkatapos, ang bilis nito ay mas mabilis at mas mabilis, mas mabilis at mas mabilis. Halos kasabay nito, ang pulang bato ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan, na parang takot na takot, takot na takot. Umaatras na, ngunit ang pag-urong na ito ay hindi nagtagal. Nang ito ay umatras ng halos 10 metro, bigla itong nagsimulang umikot kasama ang track ng 5 elementong banal na bato. Kung mas mabilis silang lumiko, mas mabilis silang lumiko. Hanggang sa dulo, ang bilis ng pag-ikot ng 5 elemento ng banal na bato ay umabot sa sukdulan. Sa pagtingin sa paligid, makikita natin na ang 4 na kulay na ilaw ay magkakahalo,
at ang pula ay tumatakbo din ng napakabilis, na nag-iiwan lamang ng isang pulang ilaw. Sa sumunod na segundo, may mas mahiwagang nangyari. Ang dalawang bato, na magkalayo, ay nagsimulang magsara ng dahan-dahan sa oras na ito. Tulad ng dalawang magnet, umaakit sila sa isa't isa nang walang tulong ng anumang panlabas na puwersa. 10 metro, 5 metro, 1 metro, at sa wakas ang dalawa ay halos ganap na naidikit. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimula silang maghalo sa isa't isa, at ang kanilang apat na kulay na liwanag at nagninangas na pulang ilaw ay nagsimula ring magsalubong. Sa wakas, naghalo sila at tila ganap na isang individual, at ang kani-kanilang liwanag ay ganap na pinaghalo mula dalawa sa isa. Ang liwanag, 5 kulay sa isa, ay napakaganda. Pagkalipas ng ilang segundo, ang bilis ng pag-ikot ay nagsimulang bumagal, ang 5 ilaw ay naging mas maganda, at ang katawan ng gitnang 5 elemento na banal na bato ay nagsimulang unti-unting bumalik sa katawan nito. Wala na ang pulang bato. Sa halip, ito ay ang 5 elementong bato ng Diyos na may pulang marka sa sandaling ito. Storytelling channel sa YouTube. Ang kulay ng 5 elemento ay sa wakas ay pinalapot, at ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nagsisimula na ring lumitaw. Sa tuloy-tuloy na kabundukan, laging napakatahimik ng gabi. Kung saan walang usok, para itong bay ng walang tubig na tubig sa panahong ito. Ngunit sa kalangitan sa itaas ng walang tubig na tubig, sa oras na ito, mayroong dalawang liwanag ng bituin na nagkikita. Ang dalawang bituin na ito ay mga simpleng bituin mula sa labas, ngunit mula sa loob, sila ay malinaw na dalawang figure ng tao. Pero sa labas at loob, pintuan ba ito na masisilipan ng mga ordinaryong tao? Ang bilang ay natukoy, at ito ay dahan-daang umabot sa kasukdulan. Ang tinatawag na 5 elemento ay nagpapakita ng kapangyarihan, at ang mundo ay hindi mapakali. Tulad ng huling mga salita sa buhay na iniwan ng taong iyon sa simula. Ngayon, ang gulong ng kapalaran ay nagsimulang umikot sa kalahati ayon sa orihinal na hula, at ito ay tatakbo ng mabilis. Ang pamilya ng dragon ang susi upang simulan itong bagong turntable ng tadhana, tulad ng pagsisimula nito sa mundo noong unang nagbukas ang kaguluhan sa mundo. Lahat ay pamilyar, ngunit ang lahat ay bago. 5 elemento Kaiwei, na kompleto mo na namin ang karamihan sa mga gawain. Interesado ka ba kamakailan? Paano? Gusto kong maglibot sa buong mundo at makita ang hitsura ng langit at lupa bago ang dakilang kilusan. Bagamat wala itong dapat palampasin sa iyo at sa akin, ito ay umiral sa mundong ito sa sarili nitong paraan kung tutuusin. Tama ka. Well, it happens that we have free time for each other. We can go and have a look. Ang mga salita ay nahuhulog, ang dalawang bituin ay biglang parang bulalakaw, sa buong kalangitan at dahan-daang umalis sa malayo. Sa oras na ito, sa ilalim ng patuloy na mga bundok, tumalon ako sa ibabaw ng lungsod ng apoy sa lupa, binaligtad ang latian, at sa wakas ay nakarating sa saradong espasyo. Isang tao at isang halimaw ang nakahiga sa hangin, nakakunot noo, na nagpapakita ng estado na nataman nila ang pulang bato noon, ngunit hindi sila nahulog nang dapat silang bumagsak sa lupa, ngunit nakalutang sa hangin. Ang makakasuporta sa kanila na lumulutang sa hangin ay isang natitirang liwanag lamang sa gitna ng liwanag na ibinubuga mula sa banal na bato sa panahong ito. Pagkatapos, ang iba pang mga ilaw sa 5 elemento ng Godstone ay nagsimulang gumalaw ng mabagal. Nagsimula silang lumipat patungo sa Aaron ng dahan-dahan, tulad ng usok, at unti-unting pinalibutan ang Aaron, isang tao at isang hayop. Kulot ang liwanag at dahan-daang gumalaw. At isang mahiwagang eksena ang nagsimulang mangyari. Ang mga sunog na katawan sa Aaron ay nagsimulang bumagsak ng kaunti, na sinamahan ng patuloy na paglaki ng bagong karne, at ang maliit na dragon ant sa tabi niya ay nagsimulang dahan-daang ibalik ang mahinang pulang ilaw sa katawan nito. Antay-Buda, sa isang iglap, sa pagitan ng lahat ng biglaang pagbabago, ang buhay ng isang tao at isang halimaw ay nagsimulang magbago para sa mas mahusay. Biglang parang umihip ang hangin, nagpakalat ng liwanag na lumulutang sa paligid, hinaypan ang liwanag sa katawan ng isang tao at isang hayop, at nagising ang isang tao at isang hayop. Binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Sa isang maliit na paggalaw, ang halos carbonized na mga bagay na nahulog na ay nahulog din ng tuluyan sa isang iglap. Para siyang bagong nilalang na may sirang shell. Ang kanyang balat ay maputi, malambot at may kantab.
Dahan-dahan ding iminulat ng maliit na dragon ant ang mga mata nito. Mapula at makinis din ang buong katawan nito, maganda at napakaganda. Pare, tayo, napunta ba tayo sa impyerno? Pero bakit ang tahimik ng impyerno? Bahagyang ibinuka ng maliit na dragon ant ang bibig nito. Sa pagbabalik tanaw, nakita ni Aaron na may kapayapaan sa paligid niya. Maging ang mataas na temperatura na naging dahilan para hindi siya komportable noon ay nawala sa oras na ito. Parang nagbago na talaga sila sa ibang lugar. Pero ang tanong, saan ang lugar na ito? Hindi napigilan ni Aaron na hawakan ang kanyang ulo at hindi makapag-isip ng ilang sandali. Hanggang sa paglingon niya sa liwanag na nasa harapan niya, nakita niya ang 5 elemento ng Diyos na bato na nakasabit sa kanyang ulo. Bigla siyang bumangon at muling tumingin sa paligid. Mukhang wala tayong napuntahan. Itong lugar na to kung saan ka ipinanganak, ibig sabihin, sa ilalim ng latian. Halos makilala ni Aaron dito, ngunit hindi siya nang ahas na paniwalaan ito mismo. Kung tutuusin, sobrang cool talaga ng environment dito. Nasaan ang mataas na temperatura at sunog? Bigla silang nag-evaporate at nawala. Gayunpaman, tila hindi siya nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Paano nawala ang pulang batong iyon? Biglang itinuon ni Aaron ang kanyang mga mata sa 5 elementong bato ng Diyos na nakasabit sa kanya, at ang buong lalaki ay tumitig ng matindi. Hindi nang ahas si Aaron na kunin ng direkta ang 5 elementong bato ng Diyos. Sa halip, umiling siya bilang pagtanggi sa sarili. Pero parang obvious naman na dapat ito lang ang sagot. Bahagyang pinipigilan ang kanyang hininga, dahan-daang gumalaw si Aaron at iniunat ang kanyang kamay. Ang 5 elementong bato ng Diyos ay dahan-daang dumapo sa kanyang kamay. May mga bagay na sa tingin mo ay kakilakilabot, ngunit talagang nangyayari ang mga ito tulad ng iniisip mo, ngunit nagiging mas kakilakilabot. Hindi bababasa, tulad ng around sa oras na ito, kinuha niya ang 5 elemento ng banal na bato. Sa 5 elementong Godstone, ang pulang marka ay napakabigla, kakaiba at nakakatakot para sa Aaron. Yung pulang bato, madiin na sumimangot si Aaron. It's Flint. Ito na ang huling Divine Stone sa 5 elementong Divine Stone na matagal ko nang pinangarap at hinahanap. Flint, shit. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, ang posibilidad ng gayong haka-haka ay lalong lumaki. Umaasa ito sa katawan ng maliit na dragon ant para sumipsap ng enerhiya nito, magpapatatag sa sarili at magpakawala ng magaan nitong apoy. Dahil sa pagkakaroon nito, ang maliit na dragon ant ay sinamahan ng mataas na temperatura mula nang ipanganak ito, kaya nagsimulang lumitaw ang isang serye ng mga sitwasyon. Gayunpaman, dahil ang maliit na dragon ant ay pag-aari ng anak ng dragon at ng langgam, kailangan nito ng mga espesyal na kondisyon kapag ito ay ipinanganak, ngunit dahil ang pamilya ng dragon ay malapit ng mapuksa pagkatapos sumali sa digmaang Diablo ng Diyos, hindi nito matugunan ang espesyal na ito, kondisyon. Kaya't kakaiba na ang maliit na dragon ant ay nabigong mapisa. Itinatago nito ang sikreto ng Flint, o dinadala ng maliit na dragon ant ang palayok para dito. Walang lugar na mahahanap sa sirang bakal na sapatos. Walang oras para makuha ito. Si Aaron, na may casual na saloobin sa tao ng 5 elemento na Godstone, ay hindi man lang naisip, ngunit hindi sinasadyang nakuha ang pinakakritikal na huling link. Katawa-tawa, kalokohan, ngunit puno ng kakaiba, ang mga tao ay nasa sabik. Ang 5 elementong banal na bato ay hindi lamang nagligtas sa buhay ni Aaron sa kritikal na sandali, ngunit natapos din ang huling pagkakaisa nito. Walang ganoong coincidence at drama sa mundo. Ito ay hindi lamang na ako ay nagkaroon ng isang anak na lalaki ng walang dahilan, ngunit din ng isang malaking pabuya sa negosyo ng pagbili ng isa at pagkuha ng isa ng libre. Marahil, sa lupa, ang pagbili ng isa ng libre ay isang malalim na trahedya na nakatago sa komedya, hindi bababa sa ito ay isang trahedya sa isang tiyak na kapaligiran. Kahit sa ilalim ng promosyon ng mga shopping mall, ito ay madalas na paraan ng pagkolekta ng mga tao mula sa mga tupa. Ngunit hindi bababasa, sa sandaling ito ay magandang balita. Ang napakalaking bag ng regalo, na nahuhulog mula sa langit, ay hinampas ka sa ulo ng napakahusay. Biglang naunawaan ni Aaron kung bakit sinabi ng Dragon of Silver Armor na pagkarating sa lugar na ito,
Ito ay mabuti para sa pamilya ng dragon at nagkaroon ng magandang koneksyon sa kanya. Kung may 3,000 bato si Hanchi, pinatay niya muna ang iba pang 3,000 bato. Mabait itong bata. Hey, hindi napigilan ni Aaron na mapangiti. Pare, bakit ka nakangiti ng napakalazwa? Tanong ng maliit na dragon ant. Bumalik sa kanyang isipan si Aaron, bahagyang natigilan, ginalaw ang kanyang kamay, at marahang itinaas ang maliit na dragon ant gamit ang kanyang kabilang kamay. Hindi ako malazwa, ngunit masaya, alam mo. Huwag magsalita ng walang kaparirikan kung hindi naiintindihan ng mga bata. Pare, ang saya-saya mo talaga. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi katumbas ng hindi pagiging malaswa, ang totoo'y ang tinatawanan mo lang, talagang super malaswa, puno ng mamantika na pakiramdam at ang sense of treasure. Go! Mga bata, huwag magsalita ng walang kaparirikan, walang pakialam si Han Sanchen sa kanyang imahe. Sa meeting na ito, hindi pa rin niya mapigil ang matawa. Pagkatapos, gumalaw siya sa kanyang kamay at direktang itinago ang 5 elementong bato ng Diyos sa kanyang mga braso. Pagkatapos lumabas, babalik si Aaron at pag-aaralan ang magic sa ilalim ng 5 elemento na Godstone Man. Terra, ngayong naayos na lahat ng problema, umalis muna tayo dito. Ang 3,000 salita ng Han ay nahulog at direktang lumipad patungo sa itaas na bahagi. Ang maliit na dragon ant ay nagtanong, Ama, saan tayo pupunta? Pupunta ka sa nanay mo. Ako naman. Hey, Aaron ngumiti ng malaswa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!